She said in a statement yesterday that hanga siya sa tapang ng mga alleged former security detail ni Zaldico na naglakas loob magsalita, saying that their testimonies and the information of alleged cooperation between some Philippine officials and ICC investigators should not be sidelined, and that the allegations made by the alleged former soldiers strengthened her claim that the ICC has long been present in the country, even during the time of the supposed kidnapping of her father. And also, she also mentioned, Yusek, yung letter that she wrote to President Marcos Jr. and who said na we will not cooperate in any way, shape, or form. Allow me to quote her, Yusek. She said, ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika, hindi ito simpleng alitan ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberanya. Soberanya? Are we talking about sovereignty? Unang-una, ang Pangulo natin, ang Pangulo Marcos Jr., sa kanyang sona, sinabi niya, not even square inch of our territory will be surrendered to any foreign power. Hindi hinayaan at hindi hahayaan ng ating Pangulo na ang ating mismong teritoryo ay mapatrol ng anumang Coast Guard, kundi Philippine Coast Guard lamang. Hindi natin gagawing probinsya ang ating bansa ng ibang bansa. So patungkol po sa sinabing pakikipag-cooperate sa ICC, nananatili po tayo na ang ginagawa lang ng administrasyon ay ang pagtupad sa sarili nating batas at ang ating obligasyon sa Interpol. Pati na po ang tinatawag nating residual obligation. Malamang nakakapagsabi lamang siya nito dahil ang ama niya ang nililitis ngayon sa ICC. At patungkol sa 18 na former Marines, na ang 4 doon ay hindi pala. Doon pa lamang masasabi natin, oops, may nagsisinungaling. So ang ibig ba sabihin to, ay nasa likod din ba ang Vice Presidente sa mga tinuturan nitong 18 na nakasama sa press con na sinundo di umano ni Mike Defensor?